Sumagot si Xiaoyun, Dayan Shifu, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sumagot din ang dinamamatay na matandang ninuno sa kaguluhan. Banal na Panginoon, dumating ako upang harapin si Dong Shenwang ngayon lang. Pagkatapos, bumaling si Dion sa Chaos Holy Lord at sinabing, mukhang kailangan mong mabilis na maging isang santo, na may lakas na labanan ang karaniwang mga dakilang santo, para hindi ka na kailangang magpakahirap. Sumagot siya, kung ganoon, sabay-sabay tayong pumunta sa banal na daan para maging mga santo at mag-ugnayan sa isa't isa. Nagtatakang tanong ni Dion, kung aalis ka, ano ang mangyayari sa Chaos Holy Land? Sagot ng Chaos Holy Lord, si Xiayan ay may clone dito, hindi kailangang mag-cultivate, at isa siyang banal na anak. Iwanan na lang natin sa kanya ang pamamahala. Gayunpaman, sa kalaunan, siya ang magiging City Lord. Masayang sabi ng Chaos Holy Lord. Aayusan natin iyan. Pupunta muna ako para mag-issue ng bounty order mula kay T, pagkatapos ay maghahanda na tayong kumilos, nag-aalangan si Xiaoyun. Teka, dapat ay kinonsulta mo man lang ang opinyon ko, di ba? Naisip niya sa sarili, kalimutan na. Hindi naman mali ang sinabi ng banal na Panginoon. Iwanan na lang ang mga bagay tungkol sa cultivation sa sacrificial spirit clone sa pangunahing bulwagan ng Taichu Holy Land. Sabi ni Jiao Shenyi, mahusay kayo sa pagkakataong ito, lalo na si Dunwaki. Ang kanyang talento ay hindi nalalayo sa talento ni Xians, kaya ang aming Taichu Holy Land ay gagawa ng isang pagbubukod at hahayaan kang makapasok sa Lingguan Grotto ng isang beses. Masayang sabi ng sacrificial spirit clone ni Xiaoyan, "Salamat, Shifu." Tumingin si Gui Shenyi kay Li Cheng at sinabing, "Li Jindi, pumunta ka rin sa Lingguan Grotto at magsumikap na makapasok sa Nirvana Realm kasama si Duakiba." Masayang tinanggap ni Lai Chang. Opo, nalungkot ang sacrificial spirit clone ni Xiaoyan, hindi makapagsalita. Pagkatapos, umalis silang dalawa sa tirahan ni Jiao Shenyi. Lumabas si Tianyi at sinabi kay Jiao Shenyi, "Shini, may paraan ka ba para harapin ang Chaos Holy Land?" Magalang na sumagot si Guanyi. "Tianyi, bumalik sa lolo. Naisip ko na ang isang paraan para sirain ang Chaos Holy Land sa isang iglap," sabi ni Chani na may interes. "Sabihin mo sa akin," nagmamadaling paliwanag ni Jiao Shenyi. "Plano kong makipagtulungan sa ibang mga puwersa, magtipon ng 7 o 8 tao, at sirain ang Chaos Holy Land sa isang pag-atake." Nasiyahan din si Tianyi. Hindi masama ang plano, ngunit sa tingin ko ay hindi magiging ganoon karami ang mga taong handang kumilos. Patuloy na paliwanag ni Jiao Shenyi. Ang Holy King Sect, ang pamilya Zhu ng Eastern Wasteland, ang pamilya Ye, ang Tian Holy Land, ang Chanda Holy Land, ang Bastian Holy Land, at silan din ng Sword Pavilion. Handa akong subukan silang lahat. Marahil ang pagsira sa Chaos Holy Land sa isang iglap ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanila. Nasiyahan si Ten Yui sa plano ni Jiao Shenyi. "Magaling, apo, ang plano na ito ay talagang sulit na subukan. Subukan mo lang ng buo ang loob." Sa Chaos Holy Land, isang tao ang nagsalita at nagtanong, "Xiaoyun, ang aming banal na anak, ang Dongfus ng dalawang magkapatid na Dong Shenwang ay mga pangunahing lokasyon na pinagpala ng masaganang espiritual na enerhiya. Ilang banal na anak ang humihiling na palitan ng kanilang mga Dongfus. Paano natin ito haharapin?" Si Xiaoyan, na nakaupo ng Mar-Angel sa kanyang upuan, ay nag-utos, "Ibigay mo kay Zhou-Ji." Nag-atubili ang lalaki, na iniisip ang. Ngunit hindi man lang humiling ng pagbabago si Zhou-Ji. Naisip niya sa sarili, ito ay isang lantad na panlilinlang, sinusubukang makinabang ang kanyang sariling mga tao. Masyadong halata ang balangkas na ito. Walang pakialam na sinabi ni Xiaoyan, "Hindi ko ba siya maaaring gantimpalaan kung gusto ko?" Nauutol ang lalaki. "Siyempre maaari mo." Biglang, isang pag-agos ng liwanag ang bumalot kay Xiaoyan. Nagpanik siya, na iniisip, "Pest. Hindi maaari. Nagbi-breakthrough na ako sa Nirvana Realm." Isang tao ang sumigaw. Nag-level up siya sa pamamagitan lamang ng pag-upo. "Ang aming banal na anak ay tunay na banal." Sumagot ang isa pa, "Wala pa akong nakitang ganito." Dagdag pa ng pangatlo, may pag-asa na rin sa wakas ang Holy Land na bumangon muli. Sumimangot si Xiaoyan, na iniisip, ang Nirvana Realm ay walang maaga, gitna, o huli na mga yugto.
Nagtatagumpay ka lamang pagkatapos mong maipasa ang siyam na pagsubok ng langit, lupa, at tao, at maaari mo lamang itong gawin sa iyong tunay na katawan. Kaya, hihintayin ko muna ang pagbabalik ng aking master bago ako magsalita. Sa Taichu Holy Land, sumunod si Lai Chang, na nahihiya, at tinanong ang clone ni Xiaoyansqing, Shiwa, kailan mo balak lumabas at mag-train? Walang emosyong sumagot ang clone, gusto kong mag-close door cultivation muna, maghanda para sa aking pagsubok, at pagkatapos ay lalabas ako at mag-train. Nairita siya, lihim na naisip, hindi ba ako susundan ng lalaking ito? Namumula si Le Chang na sinabing, hihintayin kita. Hindi nakapagsalita ang clone, na iniisip, hindi ako maaaring magtagal dito. Dapat akong umalis kaagad. Lumapit si Gong Shiqing at sinabi kay Lid, Qing, mag-cultivate ka muna. Mayroon akong dapat pag-usapan kay Qianuan Bai. Sumunod si Li Chengdi. Opo, sir. Ang clone ni Xiaoyan ay halos maiyak, labis na nagpapasalamat. Senior Gong Ziking, napakabuti mong tao. Nagtatakang tanong ni Gong Ziking. Shi, maaari mo talagang makita ang mangyayari. Hindi, bibigyan kita ng magagandang bagay. Tinawag ni Gong Shiking ang 5 espada at sinabi sa kanya, ang 5 espadang ito ay mga banal na armas. Kahit na entry-level holy weapons lamang ang mga ito, tumutugma ang mga ito sa 5 elemento. Angkop ang mga ito para sa iyo, at ang pagbibigay sa iyo ng mga ito ay marahil ay magiging malaking tulong sa iyong pagsubok. Masayang pinagsalikop ng clone ang kanyang mga kamay. Isalamat sa gungiking. Salamat, senior. Anong mga kabutihan o kakayahan ang mayroon ng junior na ito? Mapagpakumbaba ko itong tinatanggap. Tumawa siya sa loob-loob. Sayang naman kung hindi ko ito kukunin. Sa Holy King Sect, Muchi, aking matandang kapatid. Ano ang napagdesisyonan mo? Tanong ni Gui Chenyi. Sagot ni Muchi, may kumakalat na chismis na si Tianyi ay apo mo. Masyadong magkatulad ang inyong mga pangalan. Pinagpawisan ng malamig si Guanyi, na iniisip pest. Kung maririnig ito ng aking lolo, baka bugbugin niya ako hanggang mamatay. Sumagot si Gui Chenyi kay Mue, chismis lang yan. Isipin mo, kung si Xiaoyan at Chani ay parehong magiging mga santo, sino sa Chaos Holy Land ang makakalaban sa atin? Maaari akong kumilos, ngunit dapat mayroon ako ng Chaos Spell, seryosong sabi ni Muchi. Sabi ni Giu Chenyi, hindi ko yan magagarantiya kay Quasi Emperor Ru, masasabi ko lang na makakatulong ako. Kung makukuha mo ito o hindi ay depende sa iyong swerte, sang-ayon ni Muchi. Isesh, iyon na ang napagkasunduan. Pagkarinig nito, naglaho si Giu Chenyi, na nag-iwan ng babala. Muchi, aking matandang kapatid, hintayin mo ang balita ko. Magpapadala ako sa iyo ng liham sa Sword Pavilion. Nagtakda si Gui Chenyi ng mga kondisyon kay Lei Shihan. Kung pumayag si kapatid Lei na kumilos, matutulungan kitang makuha ang Chaos Bell. Sagot ni Lei Zan, hindi ko kailangan ng Chaos Bell. Ibigay mo si Dokubay at tutulungan kitang kumilos. Nagtaka si Gui Chenyi, Dokubay. Bahagyang ngumiti si Lei Zan at sinabing, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatayin. Gusto ko lang pag-aralan ang kanyang espada. Dao, ibabalik ko siya sa iyo pagkatapos kong magawa. Magagarantiya ko iyan. Pumayag si Gwenny pagkarinig nito. Isesh, ibibigay ko si Dubokway sa iyo pagkatapos nito. Masayang sabi ni Lihan, deal. Matagumpay na tinipon ni Gui Chenyi ang Holy Lands. Masayang sabi niya, maayos ang lahat. Chaos Holy Land, maghanda kang masira. Tinanong ng undying old ancestor si Xiaoyan. Nakuha mo ang katawan ng tagapagligtas ni Zhang Yihi sa Holy Land Exchange Meeting, di ba? Sagot ni Xiaoyan, oo, matandang ninuno, mayroon ka bang mga plano? Sabi ni Zhang Dalai, gusto naming gamitin ang lifeguard body para matulungan si Battle Ancestor na mabawi ang kanyang enerhiya. Sinabi naman ni Xiaoyan, ang kulang ni Battle Ancestor ay lifespan, at ang aking lifeguard body ay maaaring magpahaba ng life force. Paliwanag ng undying old ancestor, sa totoo lang, ubos na ang life force ni Battle Ancestor. Kailangan niyang gumamit ng lifespan para ipalit sa life force upang makipaglaban, kaya siya laging natutulog at natatakot kumilos. Nagtatakang tanong ni Xiaoyan,
Kaya sinasabi mo na kung mayroon siyang life force, si Battle Ancestor ay malayang makakakilos at makikipaglaban sa loob ng kanyang lifespan. Tama ba? Sagot ng Undying Old Ancestor, tama iyan. Pero, limitado ang lakas ko. Walang silbi ang lifeguard body. Pagkatapos, naglabas si Ziyang Delay ng 2 bote. Kaya, napagpasyahan naming gamitin ang huling akumulasyon ng Holy Land para palakasin ka. Sa 2 boteng ito, mayroong isang Great Saint Peel at 3 Saint Peel, ayon sa pagkakasunod-sunod. Sa kabilang bote naman ay isang patak ng Essence Blood ng mga ninuno, sigaw ni Xiaoyan. Great Emperor Essence Blood na nagpapahaba ng lifespan ng 1,000 taon. Bakit hindi na lang ibigay kay Battle Ancestor? Paliwanag ni Zhang Dalai kay Xiaoyan, nagamit na ni Battle Ancestor ang Great Emperor Essence Blood. Ang Great Emperor Essence Blood ay iniwan para alagaan ang mga Quasi-Emperor, ngunit nabuo mo na ang Chaos Body. Kaya napagpasyahan naming ibigay ang Essence Blood na ito kay Lizan para gumawa ng isa pang Quasi-Emperor. Masayang sabi ni Xiaoyan, kung ganoon, hindi ba magkakaroon tayo ng 3 Quasi-Emperor? Nagpatuloy si Zhang Delay, huwag muna nating pag-usapan iyon. Gamitin mo muna ang Great Saint Peel. Maaari itong magbigay sa iyo ng cultivation ng isang Great Saint. At pagkatapos ay tulungan mo si Battle Ancestor na mabawi ang kanyang life force. Natulala si Xiaoyan. Ganoon kalakas. Nagsalita ang Undying Old Ancestor. Sa kasamaang palad, tumatagal lang ito ng 1 araw. Ang paggamit ng buong lakas mo ay marahil ay tatagal lamang ng ilang oras. Gamitin mo na lang muna. Tinanggap ni Xiaoyan ang Great Saint Peel at nilunok ito na sinasabing, napakahalagang peel. Tiyak na hindi kita bibigwin, Master. Nagsimulang lumakas ang katawan ni Xiaoyan sa kapangyarihan ng Great Saints. Binuksan ang silid ng libingan na naglalaman ng War Ancestor. Itinuon ni Xiaoyan ang kanyang kapangyarihan sa perlas sa noo ng War Ancestor. Nagising ang War Ancestor mula sa kanyang malalim na pagkakatulog na nalilito at nagtanong, ganoong kasaganang life force. Ano ang nangyayari dito? Paliwanag ni Zhang Delay. War Ancestor, nag-cultivate si Xiaoyan ng Undying Demonic Art at nakuha ang Lifeguard Physique. Kaya binigyan ko siya ng Great Saint Peel at hiniling na tulungan kanyang mabawi ang iyong life force. Patuloy na pinalibot ni Xiaoyan ang kanyang enerhiya sa War Ancestor. Naghiyawan ang iba. Tulad ng inaasahan sa Chaos Body, may pag-asa na ang aming Chaos Holy Land na bumangon muli. Matapos ang kalahating araw ng pagpapagaling sa War Ancestor, tumayo siya ng malusog at sinabing, Sesh, tumigil muna tayo dito. Tawagin mo si Luan at Dao mo dito. Maaari kong gamitin ang Immortal Body para hatiin ang Great Emperor's Essence Blood sa 2 bahagi para doon. Nagulat si Zhang Dalai at ang Undying Ancestor at sabay na nagtanong, Tulaga? Hindi naiwasan ni Xiaoyan na masayang mag-isip. Astig. Hindi ba nangangahulugan iyon na magkakaroon tayo ng 2 pang Quasi-Emperors na may 1,000 taon ng lifespan? Lumapit si Lizan at Dao para batiin ang War Ancestor. Nandito na kami. Bumaling ang War Ancestor kay Xiaoyan at sinabing, Xiaoyan, gamitin mo ang iyong Lifeguard Physique ng 1 beses pa at sabihin sa kanila ang tungkol sa iyong sitwasyon. Sumang-ayon si Xiaoyan. Opo. Pagkalipas ng kalahating oras, sinabi ni Lizan kay Xiaoyan, alam mo ba kung nasaan ang mga tunay na dragon descendants na iyon? Ang aking siyam na pagbabagong anyo ng tunay na dragon ay kailangan lamang mag-merge sa isang tunay na dragon descendant para maging Quasi-Emperor Scripture. Sagot ni Xiaoyan, sa 3 tunay na dragon descendants, si Long Yi ay gumagala sa labas. Si Long Air ay nasa pamilya Ye ng Eastern Wilderness at si Long Ocean ay nasa Golden Rock race ng Demon Clan. Lumapit ang Undying Ancestor at sinabing, hindi natin maaaring guluhin ang pamilya Ye ng Eastern Wilderness sa ngayon, ngunit maaari mo nang iwan sa akin ang maliit na Golden Rock race na iyan. Umalis ang Undying Ancestor at Long Zun. Pinanood sila ni Xiaoyan na umalis, na iniisip. Si Long Ocean ay pumasok lang sa Nirvana Realm at target na agad ni Nalun at Undying Ancestor. Ito siguro ang pagsubok ng Nirvana Realm. Mas malakas pa ang talento ko, kaya natatakot ako na mas nakakatakot na mga tao ang naghihintay sa akin. Biglang, may naalala si Xiaoyan. Tama, si El Han.
Palagi akong tina-target ng lalaking iyon. At mayroon ding Muchi mula sa Holy King Sect. Marami talaga akong kalaban. Inabot ni Zhang Dil kay Xiaoyan ang isang bote at sinabing, narito ang 3 Saint Pill para sa iyo. Sa mga kritikal na sandali, maaari nilang mapanatili ang cultivation ng isang santo sa loob ng 3 minuto. Dapat ay makatulong ang mga ito sa pagdaan mo sa iyong Nirvana Realm Tribulation, nagpapasalamat na sinabi ni Xiaoyan. Salamat, Leo. Kung ganoon, lalabas na ako at magte-train. Dumilim ang gabi sa isang partikular na kagubatan. Tumingin si Xiaoyan sa langit, nagulat, at sinabing, ha! Isang meteor shower. Biglang, isang bola ng apoy ang bumagsak patungo kay Xiaoyan. Nagpanik si Xiaoyan, na sumisigaw, test, malaki ito. Nang walang pag-aalala, ipinabuka ni Xiaoyan ang kanyang mga braso sa harap ng bowl ang apoy. 5 elemento na banal na katawan. Bumagsak ng malakas ang bowl ang apoy sa lupa, na binasag at sinira ang isang malaking lugar. Nagsimula ring pumutok ang bowl ang apoy. Hinamplas ni Xiaoyan, binasag ang bowl ang apoy sa maraming piraso. Ngumiti si Xiaoyan ng nagtatagumpay, na iniisip. Sa wakas, naiwasan ko ang unang pagsubok. Susunod, pupunta ako sa Heavenly Emperor City at titingnan kung ano ang iniisip niya. Sa Heavenly Emperor City, may sumigaw. Nagbebenta ulit ng dugo si Long Auzan. Lahat, bilasan nyo, pumunta kayo doon. Nagulat si Xiaoyan nang marinig ito, na sumisigaw. Nasa Heavenly Emperor City si Long Aos. Hindi ba siya nasa Golden Rock Race? Hindi ko ito maaaring palagpasin. Kailangan kong tingnan kung ano ang nangyayari. Pinapakalma ni Long Aoshan ang lahat. Pumila ng maayos. Ngumiti si Xiaoyan nang may alam. Kaya, mayroong isang Great Saint na nagpo-protekta sa kanya, kaya mayroon siyang suporta at hindi siya natatakot. Gayunpaman, ito ay isang magandang pagkakataon para sa undying ancestor na dumating at anihin sila para maging quasi-emperor si Long, sa likod ni Xiaoyan. Isang malakas na boses ang nagsabi, Emperor Weapon. Isang quasi-emperor ang gumagamit ng Emperor Weapon sa labanan. Mabilis na lumipad si Jiu Sheni sa langit. Sumimangot si Xiaoyan at nagtaka, lumalipad siya ng paalang sa direksyon ng Chaos Holy Land. Plano ba nilang atakihin ang Chaos Holy Land? Lumipad si Jiu Sheni sa Chaotic Sacred Ground at huminto. Agad na lumipad ang undying old ancestor upang salubungin siya, na sinasabing, Jiu Sheni, naglakas loob kang pumunta sa Chaotic Sacred Ground ng mag-isa. Ganoon ba talaga kami kadaling apihin? Mayabang na sabi ni Jiu Sheni, siyempre, hindi ako nag-iisa. Sa likod ni Jiu Sheni, sabay-sabay na lumitaw si ng pamilya Ye, si Janbi ng Heavenly Sword Sacred Ground, si Jing Xiao ng Heavenly Saber Sacred Ground, si Mui ng Holy King Sect, at si Jun Shinong ng pamilya Jun. Pag-uusapan ng tungkol sa backup na dumating, di ba? Nagulat ang undying old ancestor nang makita sila, na sumisigaw, 6 na quasi-emperors. Solemn na tinawag ng undying old ancestor ang isang kampana. Ang Chaotic Bell, tanong niya. Mga matatandang ugok, ano ang ginagawa ninyo dito? Agad na nagsalita si Ye nang may paghamak. Anding, sabihin mo kay Jin Zhu na lumabas o kahit si Zhang Dil na lang. Hindi ka karapat-dapat na umupo sa iisang mesa kasama namin. Dagdag pa ni GNB, ang Heaven Devouring Demonic Physique ay isang panganib sa lahat ng nabubuhay. Hindi maaaring maging idol ang aking Heavenly Sword Sacred Ground. Sumang-ayon si Jing Xiao kay GNB. Tama iyan, mayroon ka na ng Chaotic Physique. Hanggat aalisin mo ang Heaven Devouring Demonic Physique, atras kami kaagad. Galit na inilantad sila ng undying old ancestor. Palusot lang iyan. Ang Heaven Devouring Demonic Physique ay lumitaw na sa kasaysayan, at hindi ko kayo nakitang magsama-sama noon. Sa tingin nyo ba ay madaling apihin ang aming Chaotic Sacred Ground? Galit na naglabas si Yayi ng isang malaking pulang watawat patungo sa undying old ancestor. Naglikha ng gulo, agad na ginamit ng undying old ancestor ang malaking kampana upang labanan ang watawat ni Yui. Nagbanggaan ang dalawang pag-atake, na lumikha ng isang nakakabingi na pagsabog. Boom! Si Johnny, na may hawak na espada na puno ng pagnanais na pumatay, ay lumipad at sinabing, Yayi, tutulungan kita. Lumitaw si Jin Zhu na may napakalaking aura. Sabi ni Jin Zhu,
Ang matandang ito ay nabuhay sa loob ng 8,000 taon, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoon karaming quasi-emperors na bumabakod sa Chaotet Sacred Ground. Isang karangalan. Isang karangalan. Nagulat si Jiao Shenyi at ang iba pang mga quasi-emperor nang lumitaw si Xiao Yunshu. Sabi ni Jinzu Jiao Shenyi nang may paghamak. Shi Hanzu, kahit na mapanatili mo ang iyong tick state, hindi mo kami kayang labanan na 6 ng mag-isa, kalmadong sabi ni Zihanshu. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sa isang mataong kalye sa Heavenly Emperor City, naguluhan si Xiaoyan. Masyadong mabilis kumilos si Taichu. Wala man lang oras si Liu para umangat sa Quasi-Emperor. Ang tanging plano ngayon ay hulihin si Long Aosan para mabilis na umangat si Lun sa Quasi-Emperor realm. Nagsuot si Xiaoyan ng maskara, naghahanda na kumilos. Oras na para simulan ang palabas na ito. Kinuha ni Xiaoyan ang 3 holy pills. Nilunok ni Xiaoyan ang 3 holy pills, na iniisip, sana, makatulong ang 3 holy pills na ito para makapagtagal ako ng kaunti. Kasalukuyang nakikipag-usap si Long Aosan sa mga tao. Lahat, panatilihin ang kaayusan. Kaayusan. Lumapit si Xiaoyan kay Long Aos, na sinasabing, masyadong mababa ang iyong realm. Anong mga kayamanan ang mayroon ka? Huwag mo akong biruin. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot, syempre kaya ko. Pagkatapos ay tinarget ni Xiaoyan si Daang at sinuntok siya. Chaotic Fist, naisip ni Xiaoyan. Pero makuha si Long Aos, kailangan ko siyang patayin muna. Naguluhan si Dashang, ikaw. Si Xiaoyan. Malakas na sinuntok ni Xiaoyunan si Dang sa tiyan, na nagdulot ng pag-ubo ng dugo at sakit sa kanya. Bumagsak si Dashang sa dingding, na nagdulot ng pagsabog at paglabas ng apoy. Inanunsyo ng sistema, pumatay ng isang Great Saint. Reward, 10,000 beses na kaliwanagan. Malakas na tumawa si Xiaoyan, na iniisip, sa wakas, lumaki na ang panloloko ng system na ito. Magiging mayaman ako sa pagkakataong ito. Napakasaya, ngumiti si Xiaoyan ng nasiyahan. Naisip ni Xia yun. Ngayon, mayroon akong 11,720 na pagkakataon para sa kaliwanagan. Babasahin ko ang lahat ng uri ng malalalim na misteryo. Kahit na ang bawat uri ay nagkakahalaga ng 1,000 beses, mayroon pa rin akong higit sa 1,000 na natitira. Napakasaya. Agad na lumipad si Long Aosan palayo upang tumakas. Naisip niya, ang bastos na ito. Paano siya biglang naging ganoon kalakas? Lumitaw si Xiaoyan sa tabi niya at sinuntok siya sa likod, na sinasabing, manatili ka dito. Hinawakan ni Xiaoyan si Langousin at lumipad sa langit, na sinasabing, oras na para bumalik sa Chaotet Sacred Ground. Ang dalawang pag-atake ay matinding nag-aalitan. Ginagawa ni Jinzu ang lahat ng kanyang makakaya upang ilagay ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Nagpadala si Xiaoyan ng mensahe sa Undying Ancestor. Undying Ancestor, maghanap ka ng paraan para ligtas akong makabalik sa Holy Land. Mayroon akong tunay na dragon descendant sa aking mga kamay. Masayang sumagot ang Undying Ancestor, napakagaling niyan. Hihilingin ko kay War Ancestor na tulungan kang makabalik. Agad na itinaas ni Xia yon ang kanyang kamay at lumikha ng pag-agos ng enerhiya. Dark Shadow Clone Technique. Pagkatapos ay hinati ni Xiaoyan ang kanyang sarili sa maraming clones. Naglikha ang War Ancestor ng isang napakalaking kampana na napapalibutan ng napakalaking kapangyarihan. Sumigaw siya, Casto New, mga paslit, na sirain ang Chaos Holy Land. Handa na ba kayong mamatay kasama kaming lahat? Nag-alala si Gwenny at agad na nakipag-ugnayan kay Lei Zihan. Lei Zihan, matagal ka nang nanunood. Oras na para kumilos ka. Lumitaw si Lei Zan na napapalibutan ng mga mahiwagang swirls. Sabi ni Lei Zan, ang reputasyon ni War Ancestor ay nauna na sa iyo. Matagal na kitang hinahangaan, Junior. Ang makilala ka ngayon ay tunay na isang pagpapala. Pagkatapos ay sumuot si Xia yon sa barrier ng War Ancestor. Naisip ni Xiaoyan, isakto ang timing. Tumayo ang Dragon Ancestor sa ibaba at sumigaw, ibigay mo ang tunay na Dragon Descendant. Mabilis na itinapon ni Xiaoyan si Long Aos sa Dragon Ancestor. Sumigaw si Long Aosan, hindi, ako, si Long Aos, ay hindi pa nagdomina sa mundo. Sinipsip ng Dragon Ancestor si Long Aos sa kanyang sarili, at pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalaking gintong dragon.
Masayang sumigaw ang Dragon Ancestor, napakagaling. Napakagaling. Sa wakas ay malapit nang matapos ang huling True Dragon 9 transformations. Nag-alala si Jiang Delay at sinabing, 7 Quasi-Emperors, 2 Emperor-level weapons. Gusto talaga nilang burahin ang aming Chaos Holy Land. Nagtatakang tanong ni Xiaoyan kay Jiang Dale. Lu, hindi mo ba maaaring bilisan ang iyong promotion process? Nagdilim ang mukha ni Zhang Dale at sinabing, nang maabot ang realm na ito, ang pinakamahalagang bagay ay perpektuhin ang cultivation technique. Maliban na lang kung ikaw ay tulad ng Dragon Ancestor at makakuha ng isang bagay na kapakipakinabang sa cultivation technique, kung hindi ay magiging napakahirap. Sabay na tumingin si Zhang Dalai at Xiaoyan sa War Ancestor. Sumisigaw ng alarma, masama ito. Nasa problema si War Ancestor. Mayabang na sumigaw si Zhu Shenyi, War Ancestor, may 7 Great Quasi-Emperors dito. Hindi ka na makakatakas pa. Isang napakalaking tore ang umikot tulad ng isang buhawi patungo sa higanteng kampana ng War Ancestor. Lumipad sa langit ang Undying Ancestor, hindi nakalimutan na sabihin kay Jiang Dalai at Xiaoyan, huwag na huwag mahuhulog si War Ancestor. Leo, nasa iyong mga kamay ang Chaos Holy Land. Kung mayroong hindi inaasahang mangyari, dapat mong protektahan si Xiaoyan. Nag-alala si Zhang Dalai tungkol sa Undying Ancestor, sinabi niya. Ang Undying ay humiram ng napakaraming kapangyarihan mula sa Devil Lord. Pagkatapos nito, natatakot ako na hindi na siya makatakas sa Devil Lord, at ang kanyang pinagmulan ay dahan-daang kukunin ng Devil Lord. Sabi ni Xiaoyan nang hindi komportable. Test, kailangan nating mag-isip ng isang bagay. Agad na nagbago ang Undying Ancestor sa isang malaking demonic being na may masungit na itsura. Sumigaw siya, kung gusto ninyong sirain ang aming Chaos Holy Land, kailangan ninyong mag-iwan ng ilang tao bilang mga sakripisyo. Nakita ito ni Mushi at agad na lumipad at sinabing, ako na ang harang sa kanya. Patuloy na bakuran ninyo si War Ancestor. Nagdilim ang mukha ni Gui Shenis nang marinig ang sinabi ni Mushi, na iniisip, ang matandang utu-uto na ito ay talagang tuso. Kung ikukumpara sa pagbakod sa War Ancestor, mas madaling labanan ang Undying Ancestor ng mag-isa. Maaaring mag-self-destruct si War Ancestor anumang oras at isama ang isa sa atin. Lumipad si Jing Jie kay Jiang Dale. Sabi niya, mukhang malapit nang mag-breakthrough ang Lezu ng Chaos Holy Land. Ako na ang bahala sa kanya. Lumipad si Jian Bai sa likod at sinabing, hindi ka sapat ng mag-isa. Sasama ako. Agad na pinigilan ni Gui Shenyi ang dalawa. Isapat na kayong dalawa. Kung hindi kayo magkakaisa, magiging katatawanan tayong lahat ng Nine Heavens Continent. Isish, kung ganoon, mahirap patayin si War Ancestor. Ako, si Yayi at si Lele Zihan ang hahawak kay War Ancestor. Pumunta na kayo at patayin muna ang Undying. Agad na sumang-ayon si Jun Shentong at pagkatapos ay lumipad sina Jun Shentong Johnny at Jinjia palayo. Biglang lumipad ang Dragon Long Eosan patungo sa tatlo, na humaharang sa kanilang landas. Lumipad ang Dragon Ancestor at sinabi sa tatlo, kahit mamatay man ang matandang ito ngayon, isasama ko ang isa sa inyo bilang sakripisyo. Magkalaban na kayo. Isipin ninyo kung ano ang magiging kahihinatnan kung mamatay ang isa sa inyo. Nagdilim ang mukha ni Gio Shenis nang marinig ito. Hindi si Zhang Dalai, si Dragon Ancestor, ay buhay pa at umangat pa sa Quasi-Emperor. Ano ang nangyayari? Mukhang kailangan nating gamitin ang ating trump card. Agad na inutusan ni Gio Shenyi ang iba't ibang Quasi-Emperors. Anqing Jia, kailangan mo lang hawakan si Dragon Ancestor. Junong, pumunta ka at patayin ang Undying kasama si Muchi at ako na ang bahala sa lahat. Agad na nagbukas si Gui Shenyi ng isang malaking barrier sa langit. Ilabas ang lahat ng Great Saint Teleportation Gates ng Tai-Ishi Holy Land. Ngayon, alinman sa Chaos Holy Land ang mawawala o ang aming Tai-Ishi Holy Land ang mawawala. Mula sa Teleportation Gate Barrier, isang serye ng mga Great Saints mula sa Tai-Ishi Holy Land ang lumipad palabas. Masayang tumawa si Muchi. May espiritu si Guli. Paano mahuhuli ang aming Holy King sect kay kapatid Jun? Ang pamilya Jun ay mga kalaban din ng Chaos Holy Land. Sa tingin mo ba ay mayroong anumang paraan palabas? Agad na nagbukas si Jan Shinong ng isa pang teleportation gate barrier.
Isang serye ng mga Great Saints ang lumabas mula sa dalawang teleportation gate barriers, isa-isa. Mabilis na inutusan ni Zhang Dalai, lahat ng Great Saints ng Chaos Holy Land, sumunod kayo sa akin. Mabilis na lumipad ang mga Great Saints ng Chaos Holy Land upang salubungin ang kaaway. Nagulat si Xiaoyan sa laki ng labanan at hindi na iwasan na sumigaw, "Wo! Kailangan ba talaga nilang gawin ito ng ganito kalaki?" Maraming, mahiwagang pag-atake ang bumagsak sa mga tao mula sa Chaos Holy Land. Lubos na nag-ulo ang mga manunood, na nagmumura, ito ay problema. Masyadong marami ang tao sa kabilang panig. Sumagot ang isa pang lalaki, "Oo, seryoso, napakaraming Great Sages." Pagkatapos ay nag-alala ang isang tao, kahit sa pinakamataas na punto nito, 9 na tao lamang ang Taichu Holy Land. Central Holy Land at kami, ito na ba talaga ang katapusan para sa atin? Sumimangot si Xiao Yuan sa inis, na iniisip, isa ngayon, dalawa lang ang paraan. Bakuran ang daan para iligtas si Zhao o kunin ang Emperor Weapon mula sa Divine Sword Mountain. Lahat ng quasi-emperors at great sages mula sa ibang Holy Lands ay wala dito, kaya ito ang perpektong pagkakataon para atakihin ang kanilang tirahan. Tumingin si Xiaoyan sa taas, na iniisip, dapat ay nag-iwan si Lei Zihon ng ilang mga pananggalang sa Divine Sword Mountain, ngunit ang kanyang pangunahing katawan ay nandito, kaya marahil ay hindi maaabot ng mga tricks na iyon ang antas ng isang quasi-emperor. Sa aking Saint Peel at bagong tuklas na pananaw, tiyak na masisira ko ang formation na iniwan niya. Sige, kumilos na tayo kasama ang aking clone. Agad na kumilos si Xiaoyan. Naisip niya, mayroon akong token ni Dugu Chubais Taichu Holy Land, kaya aatakihin ko ang Taichu Holy Land at bibigyan ko si Dugu Chubay ng Saint Peel at sasabihin sa kanya na pumunta sa Eastern Wasteland. Lumipad si Xiaoyan habang nag-iisip dumating si Xiaoyan sa Taichu Holy Land. Sumimangot si Xiaoyan, na iniisip, nasa panganib sina Lai Changdi at Tian Yi. Hindi ako naniniwala na hindi mag-aalala si Jiu Shenyi. Isang lalaki mula sa likod ang nagtanong, "Xiaoyun, disipulo ka ba ng sino? Bakit ka lumilipad ng walang pakialam sa Holy Land?" Ngumiti si Xiaoyan at sinabing, "Makinig kayo." Naglabas si Xiaoyan ng isang mabilis na suntok, malakas na suntok sa lalaki. Isang espesyal na aura ang umikot kay Xiaoyan habang malakas siyang nagpahayag, "Ako si Xiaoyan. Ngayon, duduguin ko ang inyong Taichu Holy Land." Nagulat si Liang Di nang matuklasan siya, na sumisigaw, "Heya yun." Nagtaka si Tian Yi, paano ito posible? Paano siya nakapasok dito? Naguluhan din si Lai Chang. Ano ang balak niyang gawin sa pagpunta dito ng mag-isa? Nagdilim ang mukha ni Johnny. At nagngalit siya sa galit, "Wala akong pakialam kung paano siya nakapasok. Ngunit kung pumunta siya dito para maghanap ng kamatayan, masisiyahan akong gawin ito. Huwag niyo siyang patayin ng tuluyan mamaya, gusto kong makita kung maaari ko siyang angkinan." Kumilos ang isang great sage mula sa Taichu Holy Land, na naglabas ng pag-atake kay Xiaoyan at nagpahayag, "Kahit gaano pa kalakas ang iyong talento, sa harap ng isang great sage na tulad ko, wala ka kundi isang langgam." Isang malaking kamay na kumakaluskos ng kidlat ang lumitaw, na bumagsak patungo sa likod ni Xiaoyan's. Kalmadong kinuha ni Xiaoyan ang isang Saint Peel, inilagay ito sa kanyang bibig, at sinabing, "Tony, sabihin mo sa lolo mong si Jiu Shenyi na magmadali sa pagbalik. Kung hindi, buburahin ang inyong Taichu Holy Land ngayon." Ganoon lang, nilunok ni Xiaoyan ang Saint Peel. Pagkatapos, nag-radiate ang katawan ni Xiaoyan ng isang malakas na aura, isang napakalaking pag-agos ng enerhiya. Bahagya ngunit malakas na sinuntok ni Xiaoyan ang higanting kamay na ipinadala ng Great Sage. Hindi naiwasan ng Great Sage na sumigaw, "Ano? Paano siya naging ganoon kalakas?" Labis na nagulat si Johnny sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan. Sumigaw siya, "Hindi maaari. Paano ka umabot sa Saint Realm?" Hindi tumigil si Xiaoyan. Sa halip, bumaling siya kay Johnny at naglabas ng isang napakalaking pag-agos ng enerhiya patungo sa kanya. Mabilis na lumipad ang mga Great Sages ng Taichu Holy Land upang protektahan si Johnny. Sabay-sabay, silang sumigaw, "Protektahan ang matandang ninuno." Sumigaw ang isa sa kanila, sumugod ang isa pa, "Bilisan niyo. Pigilan niyo siya." Isang pa ang sumigaw, "Aid siya. Pigilan siya."
Ang matinding pag-atake ni Xiaoyans ay tumama ng direkta sa mga Great Sages, na nagpatalsak sa kanila palayo. Hindi tumigil si Xiaoyan. Agad siyang nagsimulang mag-set up ng isang formation, naghahanda na ilabas ang kanyang ultimate move, ang Four-Symbol Sword Formation. Isang matandang ninuno. Ganoon ba talaga siya katanda? Naisip ni Xiaoyan, na puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Mula sa formation, libu-libong mga espada ang nagmaterialize, na dumadaloy patungo sa kanyang mga kalaban. Walang sino man ang makakaiwas. Lahat sila ay tinusok ng mga dulo ng espada at pinatay. Sa pag-witness sa labanan, nagalit ang lahat, na sumisigaw. Ang Xiaoyan na ito ay tunay na nakakatakot. Gusto niya talagang hugasan ng dugo ang aming Holy Land, di ba? Sino ang makakapigil dito? Isang napakalakas na expert ang sumusulong patungo kay Xiaoyan. Nang makita ito, nakaramdam si Xiaoyan ng kaunting panik at naisip sa sarili, isang peak Great Sage expert. Hindi nakakagulat na naglakas loob si Jiu Shenyi na pakilyusan ang lahat. Ang bastos na ito ay talagang maingat. Sa ngayon, hindi ko talaga kayang labanan ang isang peak Great Sage expert, kaya maaari ko lamang patayin muna si Chani. Dahil sa pakiramdam na hindi niya ito kaya, bumaling siya at tumakas. Galit na sumigaw ang expert. Ikaw, mapangahas na baliw. Paano ka naglakas loob na kumilos ng ganyan sa harap ng kagalang-galang na ito? Agad-agad, isang malaking kamay na nagraradiate ng isang imposing aura ang lumabas, na naglalayong durugan si Xiaoyan. Sa matatalim na reflexes, agad siyang naglunsad ng isang galaw para harangan, basadyan mo ako. Ang ultimate skill na iyon ay tumusok sa napakalaking kamay ng madali. Si Xiaoyan, pagkatapos harangin ang pag-atake na iyon, ay masayang sinabi, sa wakas, naharangan ko ito. Sumigaw si Tianyi sa powerhouse na iyon, patayin mo siya. Huwag mo siyang bigyan ng oras. Tianyi, ninuno, huwag kang mag-alala. Gumamit siya ng ilang forbidden technique para pilit na dagdagan ang kanyang kapangyarihan kanina. Ngayon, bumagsak na ang kanyang cultivation. Anumang santo ay maaaring pumatay sa kanya, sabi niya ng may mayabang at mapagmataas na ekspresyon. Napagtanto ni Chani kung ano ang nangyayari at sinabing, kaya pala. Hindi ka makakatakas sa kamatayan ngayon. Nanatiling walang takot si Xiaoyan at nagtanong. Tinatawag mong ninuno ang isang Great Saint Peak Powerhouse. Sino ka ba talaga? Ako ang lolo ni Gwenny. Selyado ko ang sarili ko sa loob ng libu-libong taon para lang hintayin ang dakilang panahon na ito. Gusto kong angkinan ang iba pang 8 supreme bodies para bumuo ng isang chaos body. Nakakatuwa na pinatay mo ang God King body, si Jiang Haan. Ngunit ang pagkuha sa iyo ay magiging kasing ganda. Sa akin ang panahon na ito, mayabang siyang sumagot. Nagsalita si Xiaoyan. Ang mga kontrabida ay laging namamatay dahil sa sobrang daldal. Sa susunod mong buhay, alalahanin mo ang aralin na ito. Upang talunin ang iyong mga kalaban. Hindi siya nag-atubili na gumamit ng self-severing cultivation. Bagamat masakit, determinado siyang hindi susuko, ngunit isasama ang kanyang kalaban ng walang pagsisisi. Naisip ni Xiaoyan, sa wakas, naiintindihan ko na ang kahulugan ng hindi makapasok sa extreme state ng out-of-body realm, na gusto nang hinaharap na gamitin ko ang heavenly clothes ng extreme state sa sandaling ito para makahanap ng paraan para makatakas sa kamatayan. Hindi inaasahan ng lalaking iyon na baliwalain ni Xiaoyan ang pagputol sa kanyang cultivation, sabi ni Tianyi nang naguguluhan. Ano ang nangyayari? Pinutol niya ang kanyang cultivation. Biglang, isang kakaibang ulap ang dumating. Ito ang heavenly tribulation, at mukhang matagumpay na itong tinawag ni Xiaoyan. Sabi ng mga manunood sa ibaba ng may takot, ito ay heavenly tribulation. Sabi pa ng isa ng may takot, masama ito. Ang heavenly tribulation ay patungo sa grupo ng matandang ninuno. Ang isa pa ay nagbabala, umalis kayo sa daan. Kapag nadamay kayo, magiging bahagi ito ng ating heavenly tribulation. Ang heavenly tribulation ay lalong lumaki sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Umalis ka, sabi niya, ito ang aking heavenly tribulation dahil malapit na rin akong sumailalim sa tribulation, hindi inaasahang nadala niya ako dito. Kung nasa tabi ka, tiyak na magiging heavenly tribulation ito ng Great Street. Kek, mawawala ang buong Holy Land. Nag-aalala ang matanda para sa kanyang kasama. Sige, ninuno, mag-ingat ka.
Ang lalaki ay walang pagpipilian kundi sumang-ayon upang maiwasan ito. Nagtatakang tanong ni Tianyi, Xia Yin, ano ang gusto mong gawin? Naglakas loob kang kumilos sa ilalim ng heavenly tribulation. Kapag nagdusa tayong dalawa, mamamatay tayong lahat. Sumagot si Xiaoyan, siya, magdusa ng magkasama. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali lang ng pag-flip ng aking kamay. Tawagin mo si Jiu Chenyi pabalik. Kung hindi, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Napagtanto ni Tianyi ang intensyon at sinabing, kaya, ito ang plano mo. Sa kasamaang palad, hindi ako naniniwala na maglakas loob kang isugal ang iyong buhay sa akin sa ilalim ng heavenly tribulation. Ikaw ay isang chaos body. Nang hindi pinapayagan ng lalaki na magpatuloy, sinabi ni Xiaoyan, kung ganoon, magpunta ka na sa impyerno. Pagkatapos ay isang malaking suntok ang dumating patungo sa kalaban. Ang lalaking iyon ay hindi tumayo ng tahimik at tinanggap ang suntok, ngunit kumilos upang tumugon kay Xiaoyan. Gusto mo nang mamatay, huwag mo akong isama. Naglaban ang dalawa. Ang lakas ng magkabilang panig ay hindi nagkatalo. Nilikha ng 171 sa ilalim ng impluwensya ng pareho ang isang malaking pagsabog. Tinawag ng makapangyarihang lalaki ang isang two-horned na halimaw kasama ang isang malaking halaga ng kapangyarihan. Galit na sinabi ni Tianyi, Xiaoyan, ikaw na baliw na bastardo. Patuloy na naglunsad si Xiaoyan ng isang serye ng mga pag-atake patungo sa kalaban, na nagpahirap sa kalaban na tumugon sa oras. Sa pakiramdam ng malakas na puwersa na iyon, sa wakas ay naitulak pabalik si Tianyi at hindi naiwasang sumigaw, nagbago ang kanyang mga domain, sabi ni Tianyi nang may takot. Ito ba ito ang Divine Demon Forbidden Domain? Ang maalamat na domain. Ikaw ay pumasok sa realm na ito, tanong ng isang tao nang may pagtataka. Grand Uncle Master, ano ang Divine Demon Forbidden Domain? Ipinaliwanag ng Grand Uncle Master na iyon. Ang mga henyo na lumagpas sa limitasyon ay papasok sa Forbidden Domain na nahahati sa 1 hanggang 9 na prohibitions. Sa itaas niyan ay ang Divine Demon Forbidden Domain, na nangangahulugang tanging mga Diyos at demonyo lamang ang may karapatang pumasok. Sinasabing sila ay hindi matatalo sa parehong realm. Minsan ay may isang quasi-emperor na pumasok sa Divine Demon Forbidden Domain at nakipaglaban sa Great Emperor nang hindi natalo. Nalula ang matanda sa katotohanan ito. Naintindihan ng mga taong iyon. Sumigaw ang isang tao, napakakatakot. Kaya ba itong pigilan ng matandang ninuno? Sumagot ang isa pang tao. Hindi ko alam. Iminungkahi ng taong iyon na tinawag ni Grand Uncle Master na Divine One Ancestor. Ang labanan ay nagpapatuloy pa rin ng matindi sa panig ng Chaos Holy Land. Napagtanto ni Gwenny ang isang bagay. Naisip niya, mayroong isang Heavenly Tribulation Extreme Realm sa panig ng Holy Land. Ano ang nangyari? Hindi, kailangan kong tingnan sa pamamagitan ng Supreme Law. Ipinikit ni Gui Chenyi ang kanyang mga mata upang mag-imbestiga, at galit niyang naisip, ang bastardo na ito, si Xiaoyan, ay naglakas loob na manakot. Si Gui Chenyi ay tinangay ng isang fire vortex at dumura ng dugo dahil sa malakas na impact. Naglakas loob na magulo ang isip habang nakikipaglaban sa akin. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Masaya si Zihan Shu na ang pagkalito ni Jiu Chenyi ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na umatake. Nakita ng kanyang mga kasamahan na tahimik siya at hindi na umaatake at tinanong si Jiu Chenyi, ano ang ginagawa mo? Ano ang gagawin? Kung mamatay si Lolo, ano ang silbi ng pagsira sa Chaos Holy Land? Ngunit kung aalis ako sa pagkakataong ito, magkakagulo ang mga bagay. Tinimbang ni Gui Chenyi ang kanyang mga iniisip. May umaatake sa formation sa Sword God Mountain bukod sa akin, sino ang kahit na makakaabot sa tuktok? Ay, pesteng yawa, si Dwaki Bai iyon. Ang bastardo na iyon ay talagang alam kung paano pumili ng kanyang mga sandali. Nagreklamo si Legian ng may inis. Chaos Holy Land, aalis na ako. Wala akong galit sa inyo. Pumunta lang ako para sa Emperor Weapon. Kapag nawala na iyon, walang silbi ang labanang ito. Si Lei Zihan, na nararamdaman ng init, ay nagpasya na umalis. Nag-ulo ang isip ni Iwei habang nakikipaglaban nang umalis si Lei Zihan. Nag-aalala tungkol sa sitwasyon, sinabi niya ng may inis. Lei Zihan, saan ka pupunta? Ano ang nangyayari? Peste, tumakas si Lei Exen.
Sa kabilang panig, ang matandang dude ay pantay na natakot, ngunit ang kalaban ay hindi tumigil. Ang fire tornado na iyon ay patuloy na dumating. Tinanong ni Exenzu ang iba pang lalaki, umalis na si Lei Zihon. Ye, gusto mo pa bang mamatay kasama ako? Nag-atubili si Ye, na iniisip, medyo bobo na ipagpatuloy ang pagsugal sa buhay ko ngayon, di ba? Kaya, humingi siya ng payo kay Gyu Sheni. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ang mga dude ay nalilito mismo. Bumalik sa Taichu Holy Land, ang lightning tribulation ay sumikop sa buong langit, na direktang tumama sa matandang hari na iyon. Sa ilalim ng presyon ng electric current, malubhang nasugatan si Tianyi at dumura ng dugo. Hindi naiwasan ni Chani na sumigaw sa galit. Pangalawang lightning tribulation. Xiaoyan, baliw ka ba? Pakiramdam niya ay baliw ito, ngunit hindi planong tumigil ni Xiaoyan. Mayabang na sinabi ni Xiaoyan. Sa tingin mo ba ay tulad mo ako? Mayroon akong lightning attribute. Emperor scripture here. Lightning of annihilation descends upon the world. Itinutuon ang kanyang kapangyarihan sa isang suntok. Walang awa niyang sinuntok ang kalaban gamit ang isang higanteng kamay. Pumunta sa isa pang eksena. Malubhang nasugatan si Gwenny. Isang makapangyarihang cultivator ang nagsabi, Legendi, sinasabi sa iyo ni Ancestor Shenyi na putulin mo ang iyong cultivation hanggang sa peak ng core formation stage upang tulungan si Ancestor T na putulin ang kanyang cultivation. Lubos siyang natulala sa desisyong ito. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi niya maiwasang malungkot. Kaya, isa lang talaga akong pyesa ng Taichu Holy Land, madaling palitan. Una, gagawin nila akong vessel ni Chani, at ngayon gusto nila akong isugal ang kamatayan sa pamamagitan ng pagpasok sa lightning tribulation. Ngunit walang oras upang maawa sa kanyang sarili. Wala siyang pagpipilian. Maaari lamang siyang sumunod. Nakakalungkot. Ano ang magagawa ko kahit na alam ko? Naisip ni Li Chang sa sarili. Shubay, kung mamatay ako, naiisip ko kung malulungkot ka para sa akin. Agad na itinutuon ni Li Chang ang kanyang kapangyarihan at naglunsad ng isang pag-atake patungo sa kalaban, na tumutulong upang maalis si Xiao Yuni. Hindi naman talaga dahado si Xiaoyan, ngunit sinabi pa rin niya ng may tiwala, kahit na isa pang tao ang sumugod, matapang kong babalaan na walang silbi para sa isa. Pangtao na maghanap ng kamatayan, sabihin mo kay Gio Shenyi na bumalik, kung hindi ay tiyak na mamamatay kayong lahat ngayon. Si Lai Chang ay syempre hindi makakatalo kay Xiaoyan. Sa harap ng napakalaking kapangyarihan na iyon, hindi niya naiwasang sumigaw, napakalakas. Nagpatuloy, mukhang na-stimulate ang bida at patuloy na naglunsad ng mga pag-atake ng walang tigil. Ngayon ay kumukulo ang kanyang fighting spirit. Ang heavenly tribulation ay nag-iipon, at mas marami ang mga kidlat. Ang langit ay halos ganap ng natatakpan nito. Hindi ito maganda. Ang kapangyarihan ng heavenly tribulation ay lalong lumalakas. Lalo pang sumigaw si Xiaoyan ng baliw. Parehong mamamatay si Ancestor Chani at Lai Cheng sa ilalim ng lightning tribulation. Matanda, nag-aalala ako na magiging negatibo ang sitwasyon. Hindi pinatawad ng heavenly tribulation ang sinuman at direktang tumama sa grupo ng mga tao sa ibaba. Grand Uncle Master, mukhang may mali. Lalo nang humihina sina Ancestor Chani at Li Chang, ngunit lalo namang lumalakas ang lalaking iyon. Ano ang nangyayari? Nagduda ang taong ito at ang taong iyon nang maramdaman nila na ang lakas ni Xiaoyan ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ipinaliwanag ni Grand Uncle Master dahil kaya ni Xiaoyan na sumipsap ng kapangyarihan ng kidlat upang patigasin ang kanyang laman. Jianyi, tapos na ito. Mukhang wala ka sa puso ng iyong apo. Itinaas ni Xiaoyan ang espada sa kanyang kamay, gusto niyang magbigay ng huling suntok. Iligtas mo ako. Sa pakiramdam na malapit na siyang mamatay, agad siyang tumawag para sa tulong. Nagtatakang tanong ni Li Cheng. Ang lakas ko ay hindi kasing lakas ng iyo. Paano kita ililigtas? Sumagot si Chani, alam kong may paraan ka. Ang self-detonating the space-time body ay maaaring maglabas ng isang forbidden technique. Self-detonating the space-time body, baka hindi ka mamatay, ngunit kung hihintayin mo akong mamatay, tiyak na mamamatay ka. Ang space-time body ay may ilang forbidden technique. Nagpakita si Xiaoyan ng isang kaina-hinalang ekspresyon. Naramdaman ni Li Chang na hindi ito angkop. Nag-atubili siya sa loob ng ilang sandali bago piliin ang panganib na ito.
Jiu Chani, tapos na ito. Hindi nag-atubili si Xiaoyan na magbigay ng huling suntok sa kalaban. Biglang, isang mahiwagang artifact ang dumating mula sa kung saan at hinarang ang pag-atake ni Xiaoyan's Supreme Treasure. Nagulat ang lahat sa paglitaw ng hindi inaasahang bisita na ito. Li Chang, ay detonate mo ang iyong time-space physics at patayin si Xiaoyan. Inutusan ni Gui Shenyi. Mukhang handa na siyang sumabog. Sa pakiramdam na magiging masama ang mga bagay ng mabilis. Naisip ni Xiaoyan, "Oy, aalis na ako." At sa ganoon, umikot siya, handa nang umalis. Ngunit o hindi, may isang uri ng puwersa ang nagkulong kay Xiaoyan sa lugar. Hindi siya pinapayagan na gumalaw. Pag-usapan ang isang malagkit na sitwasyon. Nawawala na si Jiu Shenyi. Sumisigaw, "Bilasan mo at patayin si Xiaoyan, ikaw na walang kwentang piraso." Si Gu Shenyi na ito ay seryoso. Sinusubukang ipagpalit ang buhay ni Li Chang para kay Xiaoyan's. Nag-atubili si Li Chang, hindi naman talaga nasasabik sa pagpatay sa sarili. Mamamatay ba talaga ako dito? Siya ay isang matigas na tao. Si Xiaoyan's ay nasa parehong bangka na rin ngayon. Ang kanyang buhay ay nasa linya rin. Patuloy na nagtutulak si Jiu Shenyi. "Lai Chang, kikilos ka ba o ano?" Hindi yun kinaya ni Lai Chang. Ang mga ninuno ay mayroon ding supreme body. "Gusto niyo ba akong iwan?" Diretsong tinakot siya ni Jiu Shenyi, "Legendi, isipin mo ang iyong pamilya." Sa pagkarinig niyan, bulong niya, "Ang aking pamilya." Hindi maiwasan ng isang random na dude na sabihin, "Kawawang Li Chang." Sumagot ang iba ng may malungkot na mukha, "Walang pagpipilian, dude. Walang pagpipilian." Ang isa pang dude ay hindi nag-aalala kay Li Chang. Nakatuon lang sa misyon, sinasabing, sana kaya niyang patayin si Xiaoyan. Sa pag-witness sa buong drama, hindi naiwasan ni Xiaoyan na kawan siya. "Li Chang, hirap na hirap ka." Si Li Chang, na sinusubukang palakasin ang kanyang sarili, ay nagsabi, "Ako at ikaw ay matatandang magkalaban pa rin. Ang pagbagsak ng magkasama ay hindi naman masama." At pagkatapos ay agad siyang nagsimulang umatake kay Xiaoyan. Ngunit hindi, siya ay ganap na hindi apektado, kahit na tinutuya siya. "Iyon lang ba ang kaya mo? Seryoso, hindi maaari. Paano ito posible?" Naisip niya, kung ganoon ka kalakas, matagal mo na sana kaming napatay ni Guiani. Hindi lang talaga siya makapaniwala na nananatiling matatag si Xiaoyan. "Sige, kung ganoon, Xiaoyan. Hanggang sa muli nating pagkikita." Sa ganoon, nagsimula siyang mag-charge up, handa na para sa ultimate self-destruct. Ang self-detonation power na ito ay dumiretso kay Xiaoyan. Sumimangot siya na iniisip, seryoso ba ang clown na ito? Nag-self-destruct mula sa ganoong kalayo. Paano ako masisira niyan? Biglang, isang time-space vortex ang nagsimulang bumalot kay Xiaoyan, na nakagambala sa kanyang mga iniisip at nakagulo sa kanyang balanse. "Wow! Creepy!" Bumagsak si Li Chang mula sa langit, sumisigaw ng nakapikit ang kanyang mga mata. Naglaho si Xiaoyan sa ilog ng time-space. Nang walang kapangyarihan ng isang Great Emperor, tapos ka na. Ang liwanag ay nagkumpol, na dinala si Xiaoyan at itinapon siya palabas. Nagre-reflect si Li Chang sa sitwasyon. "Hindi ko naisip na magtatapos kaming dalawa ni Xiaoyan ng ganito." Sumisid si Chani patungo kay Li Changgeng, na dahan-daang nahuhulog. Sumisigaw bago siya namatay, "Ibigay mo sa akin ang time-space physics. Sino pa sa mundo na ito ang maaaring magnakaw ng aking posisyon, tiyak na mapapatunayan ko ang Great Emperor na namamahala sa mundo." Tumawa siya ng masama at nagpatuloy, "Sa iyong time-space physics, kasama ang aking Heaven Swallowing physics, at kasama ang patay na si Xiaoyan." Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang devo-uring power ang bumalot kay Lai Cheng, na nagdulot ng pagkukulubot ng kanyang mukha. Isang espada ng naglalagablab na apoy ang lumitaw mula sa wala, na tumusok ng diretso kay Ling. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Isang pagtingin ng pag-unawa ang lumitaw sa kanyang mukha. "Iyon ang espada ng mga taon. Tanging ako at si Chi lang ang nag-train nito." Sumigaw siya, "Dapat ay alam ko na si Dugu Chubay ay si Xiaoyan." Sayang, huli na ang lahat. Sumigaw si Tiang Yi sa pagkagulat. Ang bastardo na si Xiaoyan ay pinatay si Liang Di. Ang mga tao sa ibaba ay patuloy na nag-uusap. Ano ba talaga ang nangyayari dito?
Ang espada na iyon, posible bang winasak ito ni Xiaoyan? Hindi ba siya patay na bago iyon? Sa Sword God Mountain, ang master ng Sword Pavilion, si Lezihan, ay nagbukas ng kanyang bibig. Kung Rainpina ni Duguchubay ang Emperor weapon na ito, maaari kitang kunin bilang aking personal na disipulo. Sa hinaharap, kung mapatunayan ko si Dao, Great Emperor, ikaw ang magiging anak ng emperador. Kung mabaigo akong patunayan si Dao, ikaw ang magiging master ng Sword Pavilion. Ang espada na ito ay ipapasa rin sa iyo. Ano sa tingin mo? Tiningnan siya ni Daguchi at sumagot, iyan ay isang malaking cake. Nakakalungkot na gusto kong maging lolo. Hindi ko gusto ang pagiging isang disipulo. Mukhang galit siya at sinabing, peste. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Kalmadong sumagot si Duchubay, kung ganoon, patayin mo ako. Pusta ako na hindi mo kayang dalhin ang espada na ito. Tiningnan siya at sinabing, sige, panalo ka. Biglang, isang pulang ulan ang bumagsak mula sa langit. Tumangalasi, Daguchi sa langit at sinabing may pagkagulat, ha? Isang ulan ng dugo sa liwanag ng araw. Isang quasi-emperor ang namatay. Sumagot si Lezon, patay na si Muchi. Ang iyong Chaos Holy Land ay nakaligtas sa kalamidad na ito. Bata, huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Sumasang-ayon ka ba o hindi? Nagsimulang magkaroon si Duchubay ng isang masamang pakiramdam. Ang kanyang katawan ay react at naisip niya, hindi maganda. May nangyari sa pangunahing katawan. Nakahandusay siya sa lupa. Natulala si Lezihan sa eksena sa harap niya. Sumigaw siya, ano ang nangyari? Patay na ba siya? Paano siya biglang naging isang walang laman na kabibi sa Chaotic Holy Land? Nagtanong ang undying ancestor kay War Ancestor, ano ang nangyari? Bakit biglang umatras sina Lezihan at Zhou Shenyi? Sumagot si War Ancestor, hindi ko rin alam, ngunit may heavenly tribulation aura na galing sa panig ng Taichu, at si Miwas ay nakahiga ng walang malay sa kanilang paanan. Agad na sinabi ni Liu sa dalawang tao sa harap niya, hindi maganda. Nawawala si Xiaoyan, mahigpit na sinabi ni War Ancestor. Kaya ang pag-atres ng kaaway ay may kaugnayan kay Xion. Magpadala ng mga tao sa Taichu upang makita kung ano talaga ang nangyari. Isang gintong waterfall ang mukhang dumadaloy ng walang katapusan. Ito ang ilog ng oras. Nahuli si Xiaoyan sa loob ng daloy na iyon. Nagtaka siya, ito ang ilog ng oras. Nang walang Great Emperor Realm, hindi ka makakatakas. Ang galaw ni Liangdis ay tunay na nakakagulat. Oo nga, ang pagtakas ay talagang napakahirap. Nagsumikap si Xiaoyan na makawala. Biglang, isang figure ang lumitaw sa lugar na ito, na nakakuha ng atensyon ni Xiaoyans. Nagsalita siya, bumaling upang tingnan si Xiaoyan, nagtaka sa pag-iisip. Mayroong isang tao na maaaring mapanatili ang kamalayan sa ilog ng oras. Pagkatapos niyang magsalita, winagawi niya ang kanyang kamay, na iniligtas si Xiaoyan mula sa mukhang walang katapusang waterfall na iyon. Ang kanyang mukha ay medyo natakot, sinasabing, hindi maaari. Mamamatay ako. Tiningnan niya si Xiaoyan, pagkatapos ay sinabi, ang iyong buhay o kamatayan ay hindi mahalaga. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata ng mahigpit, nagngalit ang kanyang mga ngipin, at tinanong siya, mamamatay ba ako dito? Hindi siya sumagot, direkta siyang sumisid sa gintong waterfall, mahigpit na hinawakan si Xiaoyan at sa isang sipa ay sinira ito. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan at sinabing, ito ang Chaotic Fist. Naging interesado ang mukha ni Xiaoyan, sinasabing, sa wakas, nagkita tayo. Tumangala si Xiaoyan at sinabing, ikaw ay ako mula sa hinaharap. Sumagot ang future Xiaoyan, ngayon na nandito ka na, hindi mo na kailangang magdetour pa. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Nagulat si Xiaoyan sa eksena sa harap niya. Sinabi niya ito ang daw ng oras. Mabilis ding tumataas ang aking cultivation. Napagtanto ni Present Xiaoyan ang isang bagay at sinabing, space-time. Maaari bang ikaw ang lumikha ng Heavenly Emperor Scripture? Ikaw ba ang Heavenly Emperor? Tumawa ang future yun bilang tugon, tulad ng inaasahan sa akin. Nahulaan mo ito sa isang iglap. Sayang, mayroon pa akong ilang pagsisisi kaya hindi ka dapat sumunod sa aking mga yapak. Sinabi ni future yun, tama ito ang limitasyon. Mukhang excited, pick Great Saint. Hindi ito kapanipaniwala. Tumangala si Xiaoyan na may maraming tanong at tinanong,
sinabi mo kanina na hindi ako maaaring sumunod sa iyong mga yapak. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Dahan-daang naglaho ang future Xiaoyan, hindi nakalimutan na sumagot. Ang mga sekreto ng langit ay hindi maaaring sabihin, o hindi rin maaaring ibunyag. Malalaman mo ito sa takdang panahon, sabi ni Xiaoyan sa sarili, sa pagtingin na umalis ako sa ilog ng oras. Bukod sa pag-upgrade sa Great Emperor, may isa pang paraan, na ang ganap na kontrolin ang Dao ng oras. Ngayon na umalis na ako, dapat na rin akong bumalik. Sa pagsasabing iyon, mabilis na lumabas si Xiaoyin, na iniwan ang lugar na iyon. Naisip ni Xiaoyan, Tai Chi Chu Holy Land, Lea, ang quasi-emperors, lahat ng mga bagay na ito ay dapat na matapos. Sa Chaotic Holy Land, sinabi ng andaying ancestor, War Ancestor, na imbestigahan na ito. Ginamit ni Xiaoyan ang Heavenly Tribulation upang pilitin si Shosheni na umalis, ngunit nahila siya sa ilog ng oras ni Li Chandeng gamit ang Time-Space Secret Technique. Nagulat si War Ancestor at sinabing, anong ilog ng oras? Iyan ay isang lugar na tanging mga Great Emperors lang ang makakaalis. Galit na sinabi ni War Ancestor, peste. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, sa wakas ay natagpuan namin siya at ngayon ay wala na siya. Ang Taichu Holy Land na iyon ay kasuklam-suklam. Kailangan ko silang sirain. Biglang lumitaw si Xiaoyan sa likod ni War Ancestor. War Ancestor Senior, huwag ka nang magmadali. Umikot si War Ancestor at nakita si Xiaoyan, hindi naiwasang magulat. Masayang sinabi ng andaying ancestor, Xiao Yunyon, bumalik ka na. Nagtanong si War Ancestor, hindi ka ba nahila sa ilog ng oras? At ang iyong cultivation ay tumaas sa peak Great Saint. Sumagot si Xiaoyan ng may ngiti. Isang pagpapala na nakakubli, isang bahagyang pagpapabuti. Ngayon, may kakayahan na akong tulungan ang lahat na umunlad. Sumagot ang andaying ancestor. Iyan ay isang realm na gugugulin ng iba ang daan-daang libong taon upang maabot. Masaya ring sinabi ni War Ancestor, napakagaling. Hindi titipiran ng Holy Land ang anumang gastos upang tulungan kang maging isang quasi-emperor. Kunin mo ang lahat ng naipon na mga mapagkukunan ng Holy Land at gamitin mo ang mga ito. Kung kailangan mo ng iba pa, tutulungan kitang kunin ito pabalik. Sa pagsasabing iyon, inilagay ni War Ancestor ang kanyang kamay sa balikat ni Xiao Lians. Sumagot siya ng may ngiti. Kahit na kaya kong kontrolin ang Spock Amy, ang pag-upgrade sa Quasi-Emperor ay hindi ganoon kadali. Naisip ko na ito, tutulungan ko muna ang andaying ancestor na mag-upgrade sa Quasi-Emperor. Sa ganoong paraan, kasama ako at ang aking clone ay magkakaroon ng battle power ng 6 na Great Shen Emperors, at pagkatapos ay magkasama tayong pupunta upang sirain ang Taichu Holy Land. Malakas na tumawa si War Ancestor at sinabing, hindi masama. Hindi masama. Ang galit ng pagbakod ng mga quasi-emperors na iyon ay dapat na mailabas. Nagpatuloy ang andaying ancestor. Sobrang ginamit ko ang demonic techniques. Kaya ko pa ba talagang mag-upgrade? Nagsalita si Xiaoyan. Maging panatag, maaari akong makahanap ng paraan. Pagkatapos niyang magsalita, naisip niya. Ngunit kailangan ko ng mas maraming kaliwanagan. Sa sandaling ito, sa God's Sword Mountain, isang bahagi ng malinaw na kalangitan, ang kulay ng universo, ay lumitaw sa tuktok ng bundok. Bumalik na ang kaluluwa. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakatakas mula sa palad ng aking kamay. Biglang, naging masama ang kanyang ekspresyon. Sumigaw siya, ano ang nangyayari? Bakit napakalakas ng aura? Samantala, si Xiaoyan, na ang kaluluwa ay nagposes sa katawan, ay dahan-daang nagpupumilit na umupo, ang berdeng ilaw ay nakapalibot pa rin sa kanya. Tumayo si Xiaoyan at sumigaw, ang pakiramdam na ito ay napaka-refresh. Umatras ang matanda, sumisigaw, paano ka biglang naging isang Great Saint Cake? Maaari bang tinatago mo ang iyong cultivation? Nakakagulat na walang pakialam si Xiaoyan, kalmadong sumagot, hindi yun ang punto. May ipapakita ako sa iyo na kawili-wili. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, manood ka ng mabuti. Agad na lumitaw ang mga singsing ng espiritual na kapangyarihan sa paligid niya. Nakapalibot sa kanya at kumikinang ng labis na napakaliwanag na ilaw. Kasama nito ay mga kumikinang na water lies, na nagpapakita ng Chaos Domain Technique.
Sa harap ng eksena na ito, lubos na nabigla ang matanda. Hindi siya makapaniwala. Itinuro ang kanyang daliri ng may pagkamangha at kinilala, ikaw si Xiaoyan. Kalmadong ipinaliwanag ni Xia Yun sa kanya, hindi eksakto. Si Duguch Chubay pa rin ako. Ito ay ang tunay na clone ay isang clone ni Xian. Sa puntong ito, hindi na gustong mag-aksaya ng oras ang matanda. Seryosong sumisigaw, hindi ko talaga inaasahan na ang pinakamalakas na henyo ng espada ay magiging clone ni Xiaoyan. Mukhang kailangan kong maging seryoso. Ngunit hindi rin umatras si Xiaoyan. Isang magic circle ang lumitaw sa likod niya, at isang napakaliwanag na aura ang bumalat sa kanya. Si Xiaoyan, na nakaharap sa taong ito, ay nag-isip, oras na para repinahin ang 7-Color Divine Sword. 7-Color Divine Sword Link. Sa pagkakita kay Xiaoyan na ginagamit ang galaw na ito, lihim na nagalak ang matanda. Isang tuso ng ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Sa wakas, handa na siyang repinahin ang Emperor Weapon. Magaling! Kapag nakuha ko ang Emperor Weapon na ito, ako ang magiging pinakamalakas na Quasi-Emperor, at maging si War Ancestor ay kailangang yumuko sa akin. Ngunit sa sandaling ito, ang maliwanag na kumikinang na Divine Sword ay nagtaka ng kakatwa. Bakit hindi ka pinipigilan ng lalaking iyon? Si Xia Yun, na inaasahan ito, ay mayabang na nakipag-usap sa espada. Nananaginip siyang makuha ka. Tumawa ang espada nang marinig ito. Kung ganoon, kailangan ko siyang turuan ng leksyon mamaya. Sa sandaling ito, lumapit si Xiaoyan at hinawakan ang puluhan ng espada, handa nang buhatin ito. Sa wakas, kumpleto na ito. Itinaas niya ang buong kumikinang na espada sa langit na may isang serye ng mga ingay. Tumalon ang liwanag sa lahat ng direksyon. Mukhang napagtanto ng matanda na mas seryoso ang problema kaysa sa inisip niya. Sumigaw siya, hindi maganda. Si Xiaoyan ngayon ay may hawak na espada, na nagdadala ng liwanag upang sumaksak sa kanya. Boom! Isang tunog na yayanig sa langit. Ang bundok ay mukhang sumabog na may isang halo ng liwanag, at hindi mabilang na mga bato ang ipinadala na lumilipad mula sa tuktok ng bundok. Lumipad ng mataas si Xiaoyan, na tumitingin sa lumiliit na usok at sa halo mula sa espada sa kanyang kamay, mahigpit pa ring hawak ang kakaibang espada, at malakas na nagpahayag. Ngayon, ako, si Duguch Chubay, ay gusto kong hamanin ang mga pinuno ng Sword Sect at si Lisan sa isang labanan sa buhay o kamatayan. Salungat sa seryosong ekspresyon na iyon, naisip ni Xiaoyan, ito ay magbibigay sa akin ng isang buong grupo ng mga pagkakataon para sa kaliwanagan, na marahil ang dahilan kung bakit ako sumang-ayon na makipag-isa sa clone na ito muli. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong paanan ng bundok. At agad na nagsimulang mag-usap ng masaya ang mga tao. Hamonin ang mga pinuno ng Sword Sect at si Li Han sa isang labanan sa buhay o kamatayan. Hinamon ang Quasi-Emperor ng Sword Dao. Bakit baliw si Dugu Chubay? Masyadong baliw. Tingnan natin. Sumigaw ang iba pang mga tao ng sabay-sabay. Sige, fair na. Nagmamadali silang lumipad sa langit, na nagkakalat ng balita. Ito ay Godsword Mountain. Bilasan nyo. Huwag ninyong palampasin ang magandang palabas. Ang dami ng taon na walang ganitong kapana-panabik na nangyari. Ngunit ang mga pinuno ng Sword Sect at si Lisan sa sandaling ito ay nakaharap pa rin sa kanya. Galit na sinabi ni Lisan, ganoon ka baka confident na kaya mo akong talunin. Kalmadong sumagot si Xiaoyan, kung hindi ko man lang kayang talunin ka, paano pa ako makakapagsalita tungkol sa pagiging isang emperador? Sana ay, kasing lakas ng iyong bibig ang iyong mga kasanayan. Agad-agad, lumaki ang talam sa kanyang kamay. Whoosh! Sinusubukang patayin si Xiaoyan, kaya, ito ang Thunder God Slash. Bago ang matalim na gilid ng Thunder God Slash, hindi umatras si Xiaoyan. Sumugod siya, sumisigaw, lahat, manood kayong mabuti, Cream. Isang tunog na yayanig sa langit. Nagbanggaan ang dalawang pinagmumulan ng enerhiya, na lumikha ng isang ripple sa buong langit. Mayabang nang umiti si Lisan ng nagtatagumpay, ang maging pantay sa akin. Ang Emperor Weapon na iyan ay dapat na akin. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.